Ay, magandang hapon po sa ating lahat. Ito nga po pala si Copy Jonard or Jonard Copy ng Copy Bonsai Pot Vlog. Dito na naman po tayo sa ating rooftop. Nagtitrim po tayo ng ating mga bonsai materials. Yung mga dinidevelop pa lang. Marami dito sa taas ko. Mga dinidevelop. Ito yung aking bougainvillea. Nag-umpisa na po siyang mamulaklak. Kaya iniiwasan ko po yung pagdami ng paglagas ng ng bulaklak. Kaya dahan-dahan ko po silang tinitrim, hindi po lahat, pero nagtitrim po tayo. Tingnan mo, marami po silang maiiksi lang ang lumalabas na po sa kanila ay bulaklak, kaya napakaganda, napakarami. Ito nag-umpisan naman, ito yung isang variegated yung bulaklak. Ito yung binidyo ko dati na sobrang daming bulaklak. Ngayon, na-trim ko na siya kasi naubos na yung niya, bulaklak niya. Ganito ako mag-trim, pinapaiksi ko talaga. Kasi sisibol at sisibol yan. Ganito mahaba yung sibol niya. Oh. Ayan po, mahaba. Pero puro bulaklak po siya. Kaya hinayaan ko po siya na hindi putulin. Kasi gaganda po yan. Sample po nito. Yan, dami pong bulaklak na yan. Mga ilang araw po maganda na po yan. Balik yan sa dati. Hindi ko tinatanggal tong mga pansit-pansit. Kakatulong pa po to sa atin. Ayan, ginupit ng aking bayaw, ginawang salad kanina. Siya ang nagpapamoist ng aking hindi natutuyo yung lupa. Kaya hinahayaan ko lang. Pero pag damo tinatanggal talaga. Ito po yung ordinaryong puti. Ganda ng puno niya. Naka liter S po yan. Maganda to gawing bonsai materials. Dapat malagyan to na gamot para hindi magtuloy-tuloy. Lang po ito, galing sa sanga. Cuttings lang po yan. Malaking cuttings ng sanga. Napabuhay po natin. Surti-surti lang ang pagpapabuhay ng mga bougainvillea. Minsan nabubuhay mo after 1 year, 2 years namamatay. Ganyan po talaga ang buhay ng bonsai. Kasi meron ako mga bonsai na tinanim ko. Ayan, napaganda natin. Tapos pagdating ng ilang taon namamatay din. Hindi ko alam kung paano, kung sa lupa na ganyan. Isa po ito sa mga pinaparami ko, itong aking mga tugas pa to. Ito po yung na-vlog ko dati. Malapit na naman po tayo, ilang lang, 1 month pa lang po ito nang na-vlog ko. May maganda na siyang sanga. Ayan. Meron ako ditong naputol na sanga, pero ito na yata kasi talaga to. Kukuha tayo dito ng mga 2 sanga. Tapos ito, pa-upright naman. Buti nagkaroon ako nito. Galing pang Mindanao ang karamihan ng tugas bato. Meron na din dito, pero bibili ka talaga. Ito libre lang, binigay lang sa akin. Humingi lang pala ako. Ito naman po yung wild kong Picos. Picos. Picos nga pala. Ito yung balite pala. Isa pa po ito sa i-develop natin, napapagandahin natin. Kasi yung katawan niya ay parang puno na. Punong-puno na ng ugat. Ayan, tatanggalin na natin yung mga old na wire. Sa sobrang dami ng ugat niya, umusli po siya sa ating bonsai pot. Kasi nakapantay lang po yan dyan. Ngayon tumaas na ng 2 inches. Ayan, ugat po yan, napakarami na. Kailangan naman ito i-repack. O kaya ganito rin dito rin sa dati, pero babawas tayo ng ugat. Tapos i-develop naman yung mga sanga, i-wire ulit para gumanda. Ito po ay hindi ko alam yung pangalan ito, nakalimutan ko, pero napakaganda po nitong mamulaklak. Violet po yung bulaklak niya. Nandito po ako, nagtitrim ako nitong mulberry. Wala pa po siyang wire, pero nagtitrim po ako.
Kasi itong mga galing po lang ito sa cuttings, napakarami nito pero namatay na yung iba dahil po sa ang mulberry po ay napakatakaw sa tubig. Kaya minsan pag nakakaligtaan natin na diligin, namamatay. Ito po yung aking bonsai na new. Binigay lang to ng aking classmate. Meron din siya ng ganito. Alam nyo po, para ito yung mixi, puputulin po ito lahat, titirhan lang natin ng ubod yung pinakagitna. Kaya lang mas sensitive kasi pag nagkamali ka pwedeng mamatay yung puno. Kaya hinayaan ko lang na ganito yung ano nya, hindi naman lumalaki masyado eh. Yung ano nga nya nagkasakit pumula. Okay, marami tayong mga wild na tanim. Punta tayo dito sa aking bagyo sili. Ito yung aking bagyo sili. Dahil po sa paglagay ko ng kanyang abono, paglalagay ko ng abono sa mga bonsai ko, linagyan ko siya. Tingnan mo, sobrang taba. Pero yung bunga niya, maliit lang na bonsai yata. Pero sobrang dami ng bulaklak. Ayan, marami po siyang bunga. Oops. Na ano nga kung kunin kasi napakagandang tingnan. Tingnan mo lang, napakaganda na. Dahil siyang bunga. Kaya ang ginagawa ko ay dinadagdagan ko lang ng dinadagdagan ng lupa. Tapos malagay na ang abono. Alam nyo po, ang linagay ko ditong triple 14 ay 3 kutsara. Pero hiwa-hiwalay po, hindi tabi-tabi. Kasi ilang puno to? 3 po yata. 3 puno. Opo, 3 yung ika-4 hindi lumaki. 3. Yung mga bunga siya. Okay, ito, separate naman yung isa. Matagal na po itong hinog. Matagal mabulok. Akala mo plastic eh. Ito yung tinatawag sa amin na bagyo siling plastic. Ito yung overripe na kasi nabubulok na po. May bulok na. Pero nakakapanghinayang na ano, na kunin. Parang maganda lang tingnan na nakapabuhay tayo ng ganito sa garden bag. Ito pong ano, pulley bag na tinatawag. Ito yung isang mulberry ko. Pag tinitrim ko siya at saka linalagyan ng abono, ganyan po nangyari. Namumunga siya, maraming bunga. Yan. Tapos napakadali niya pong matuyuan ng tubig kasi kanina po diniligan ko itong umaga, ngayon tuyo na naman. Kaya kailangan ito ay lagyan po ng extension. Yung extension niya ay may lupa para ma-maintain yung kanyang moisture. Okay, tinanong po ang aking mangosteen. Ewan ko po kung bakit nagsibol siya dito. Ano po ito eh, grafted po siya. Binili ko po siya sa Albay, parte ng Albay, di ko alam kung Kamalig yun, Kamalig Albay. Mayroong mga grafted doon. Ito binili ko sa halaga pong 300 po ay yung grafted doon. Dito ko muna siya pinapalaki kasi pag sa lupa ko baka mamatay. Dito muna, iwan ko lang kung tuloy-tuloy siya kasi yung nandito may dahon siya, nalanta po yung mga dahon pero mayroong sanga kaya may posibilidad na mabuhay. Okay, ito po yung aking wild na garden. Dati punong-puno to ng onion leaves, ganyan po. Ito naman po yung aking wild na sampalok. Tingnan po nyo, gusto ko siyang itrim or talagang putulin yung kanyang sanga kaya hindi na wawalan ng bulaklak. Nakakapanghinayang, gusto ko pa naman pabungahin ito. Meron itong bunga, sampol dito sa taas. Yan, bunga po niya yan. Maliliit lang po siya pero wild na po. Ito po yung linagyan ko ng singsing. Ayan. Gusto ko nang tanggalin kasi halos sumahabol na po siya dito
kasi pag ganyan na nasa loob na. Sa susunod ito naman ang ating gagawin. Kaya lang naghihinayang ako. Laki na siya, namumunga na po. Ano na to sa akin? 9 years na yata. Kailangan ng tanggalin yung kanyang mga balat. Ito naman isang bonsai ko. Bonsai siya, parang siya, flowering tree. Pero ginawa ko na siyang bonsai. Malaki na po yung kanyang puno. Halos isang braso na ng tao. Ito yung variegated ko, kamatsili. Na-vlog ko na po ito. Ito yung aking lininisan. Hindi na po nagtuloy-tuloy yung pagkabulok niya. Kasi tinanggal ko yung bulok. Ito na pong 21 jewels na aking bonsai na dinidibila po ngayon. Meron ako doon sa baba, sobrang laki, napakamahal na nun. Ito naman yung bantigi. Mahirap mag-alaga ng bantigi kaya hinahayaan ko lang na ganyan. Ito naman po yung pinakamatanda kong ficus or baliti. May bunga po siya. Grabe itong mamunga, di ko lang na i-vlog. Nung hindi pa ako nagbablog, napuno to ng bunga. Ngayon, hindi puno. Hiwa-hiwalay, kaya hindi ko siya na i-vlog na maraming bunga. Pero kailangan natin itrim kasi yung wire niya ay bakat na po sa kanyang puno. I-rewire natin uli or hayaan muna natin. Tapos or kailangan natin itrim. Pruning na to para gumanda na uli. Ito po yung kanyang bulaklak. Napakaganda nito pag napupuno. Kaya ginawa ko nito. Sabi ko puputulin ko sana. Dito. Nakakapanghinayang eh. Ginawa. Linagyan ko ng cord. Ito lang ang ginamit ko. 2 kahoy. Kasi nakakita ko nito sa vlog. Hindi na siya nagagamit ng wire. Pero marami siyang ginagamit na kahoy or kawayan. Pinapaikot-ikot niya lang sa kawayan. Siguro nagagamit siya sa isang ganitong bonsai na mga 7 na kawayan. Kaya may daming design makikita mo. Sabi ko nakakahanga naman yung ginawa niya. Kaya medyo ginaya ko rin. Ito, pinapatigas ko lang yung kasi bagong gawa ko lang ito. 1 month lang yata. Kaya marami siyang sable. Gandang tingnan. Pag ito ay tumigas na sa kanyang puno, hindi na babalik. Hahanapan na naman natin yung kanyang mga sanga na naman na i-wire na naman. Parang papasunod din natin sa gusto natin na sanga. Ayan. Dito po lang sa taas siguro mahigit 50 na bonsai po nandito ko. Baka mahigit pa. Ito na yung mga nagawa natin. Ganda. Pumunta dito yung bayaw ko na Vietnamese. Nakita niya to. Sabi niya sa akin, wag nang palakihin, ganito na raw kalaki. Oo naman. Kasi tingnan mo yung dahon niya. Napakapino ng dahon. Hindi na po ito lumalaki. Kahit lagyan mo po ng abono, ganyan po talaga yung dahon niya. I-compare mo po dito sa isa. Ito po yung red balete. Red balete po dahil sa niya. Pag naarawan po yan, talagang pulang-pula po ang talbos niya. Ito po, kahit talbos ito, hindi po ito nagpupula. Talagang green. Ayan. Pero maliliit po ng kanyang dahon. Ang ginagawa ko lang po para hindi humaba yung kanyang mga sanga. Ganito pa lang, tinitrim ko na po yan. Puputulin ko na yan. Parehas na itong nasa iba, pinutulan ko na po yan. May mga putol na po yan. Pero mga bago lang po yan. Siguro mga pa lang ito. 3 weeks or pwede mga 3 weeks nung gawin ko ito. Or nung i-pruning ko ito. Kaya po ilang weeks pa lang wild na siya. Ayan, ito maghihintay na lang tayo nito na mapuno. Parang mapuno lang daw na ganito. Kasi okay na pa ganito. Ito yung ipik niya, okay na. Pagdating naman dito, hindi ko pa masyado, pero magandang tingnan. Kaya lang kung titingnan, dapat mapuno po ito. Ito, para matakpan, ganyan. Kikita yung niya. Kasi ito dapat sana ganyan. Kaya lang
meron na po siyang bakat. Hayaan po muna natin siya na magdikit masyado. Siguro mga kalahating taon or 1 year para dikit na dikit siya. Babawiin natin ito pa punta rito. Makaganyan po siya. Yan lang meron na dito. Depende kung ano dapat natin gawin. Ayan. Napakaganda po ng kanyang cut. Ayun. Isa to sa naaaliw ako. Ito naman po, kahit dito ko lagyan ng abono, hindi po siya namamatay. Kasi wala na akong mapaglagyan eh. Punong-puno na. Gusto kong i-ripat sana, kaya lang nababagay po siya dito. Para yung mga ugat niya lumaki ng parehas nito. Ang gandang tingnan. Kaya hinahayaan ko lang po siya. Ito, magiging moss po yan na ganito. Pag ganyan po. Hindi to na ano eh. Naglagay kasi ako ng shade dito sa taas, kaya hindi natutuyuan ng tubig, kaya po nagkakaroon ng ito, magiging moss po yan. Ito yung ganito, kaya gandang tingnan po. Ayan. Kaya ito mabubuhay po yan, magiging moss po yan. Yan yung pataba natin, ibig sabihin maganda yung lupa niya. Okay, ang kailangan naman natin dito ay wire, tapos konting pruning na yung mabilog mo siya. 3 sanga lang po yan, 3 lang. Ayan. Ito na po yung ano. Ito yung ano ko, pinaka malaki kong bignay. Sa ngayon po hindi siya namumunga. Pero tinanggal ko yung talbos niya, hindi pa rin namunga kasi maulan. Pag maulan wala po. Pero pag maaraw na, i-pruning mo yan, lalabas niyan bulaklak. Ayan. Okay. Dito na lang po tayo sa ating vlog. Ito po yung isang ficus natin na napakaganda. Ito po yung limestone. Limestone po to eh. Ito ay nabili ko lang na napakamura. Ito. Naggandahan po kasi ano siya, nakakapit sa limestone. Sobrang laki ng limestone niya. Sobrang bigat nito eh. Tapos yung paso niya basag na. Kaya kailangan iripat. Pero kailangan ko ng ano, mababaw lang na paso. Ayan. Yan ang, ito yung pinakamaganda ko sa limestone na nakakabit sa bato or naka rock lasting. Okay po. Maraming salamat. Nandito na naman po tayo. Hanggang sa muli. God bless po sa ating lahat. Ito po yung aking wild rooftop garden. Okay. Thank you.